sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama,
tayong makaupo. Yan, so good morning church. Isang maganda at pinagpalang linggo po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po? Batiin naman po natin ang ating mga katabi. Yan, batiin po natin sila ng isang magandang umaga at atin po silang ngitian. Diba sabi dun sa kanta, yung atin daw sorrows turns into joy. At ano man yung sorrows natin, give them all to Jesus. Ano man yung ating worries, ngayong umaga, give them all to Jesus. Yan, so praise God po, nagagalak po kami na makita muli at makasama po namin kayo sa pagsamba sa ating Diyos. At hindi lang po yon, palagi pong nagagalak ang Panginoon kasi po ang kanyang mga anak ay nandito sa kanyang tahanan. Excited na mag-worship sa ating Panginoon. Excited na magpasalamat. Ang tanong po, excited nga po ba tayo? Yan, so amen po. Yan, pero bago po yan, sana po ay excited din po kayo na makinig ng kwento. Yan, kagaya po ni Sir Fred, wala dito si Sir Fred, hindi mapapakinig ng aking kwento. Yan, may baon din po akong kwento. Yan, akin pong ibabahagi sa inyo. Okay lang po ba na ako ay magbahagi ng kwento? Yan, so, sige po, simulan ko na po yung kwento. Sabi nga po ni Sir Fred, lagi kong tanda yung sinabi ni Sir Fred, na meron tayong trabaho. Ang trabaho po natin ay ano po? Makinig. At ang trabaho ko po ay magsalita. Hanggat hindi po natatapos yung trabaho ko na magsalita, kayo po hindi din matatapos yung trabaho nyo na makinig. Yan. Yun po yung natandaan ko dun sa mga kwento ni Sir Fred. Yan, sabi po dito, may isa daw pong lalaki. Isang simpleng magsasaka sa kanilang lugar o baryo daw po kung tawagin. Kilala po siya noon bilang masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. Ngunit dumaan po ang panahon at unti-unting nabago ang kanyang ugali. Dahil sa sunod-sunod na pagsubok, pagkawala ng ani, pagkakasakit ng kanyang asawa, at pagkakautang. Nawala po ang kanyang pananampalataya. Natutuhan niyang sisihin ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Isang araw po, habang naglalakad siya sa Bukirin, nadaanan po niya ang lumang simbahan sa kanilang lugar, sa kanila pong baryo. Sa harap po nito, may nakaupo na matandang pastor. Sino kaya yung matandang pastor na yun? Hindi yun si Pastor Joel. Yan. Na nag-aayos ng mga bulok na kahoy na gagamitin upang ayusin ang simbahan. Sabi po ng lalaki, lumapit yung lalaki dun sa pastor. Sabi niya, Pastor, bakit mo pa inaayos iyan? Para sa akin, wala nang pag-asa ang simbahan tulad ng buhay ko, sabi nung lalaki. Ngumiti ang pastor at sinabi, alam mo, minsan ang akala natin wala nang halagang isang bagay dahil sira o bulok na ito. Pero sa mga kamay ng Diyos, lahat ay maaaring ayusin at gawing bago. Ganyan din ang buhay natin. Hindi pa huli ang lahat para bumalik sa Kanya. Ikaw, tulad ng simbahan na ito, ay maaaring maibalik sa dating sigla. Natahimik yung lalaki at napaisip. Sa unang pagkakataon, umupo siya sa tabi ng pastor at nagsimulang makinig. Unti-unti, binuksan niya ang puso sa mga salita ng Diyos. Sa tulong ng pastor, sinimulan niyang magdasal, humingi ng tawad, at muling hanapin ang presensya ng Panginoon. Hindi bumalik agad ang ani ng lalaki o nawala ang kanyang mga problema. Ngunit, alam niyo po, nabago ang kanyang pananaw. Nadama niya ang kapayapaan at pag-asa na hindi niya naramdaman noon. Muling bumalik ang sigla niya sa pagtatrabaho at dahil sa kanyang pagbabago, muling napalapit ang kanyang pamilya sa Diyos. Makalipas po ang ilang taon, siya na mismo ang nag-aanyaya sa mga tao sa kanilang lugar na magdasal at magtiwala sa Diyos. Ang kanya pong kwento ay naging paalala na kahit anong sirang buhay, kayang buuin at buhayin muli ng Panginoon. Amen po ba?
Yan, sabi po, kaya mga kapatid, yung lalaki po sa kwento, maaaring dumaan po tayo sa pagsubok na nagpahina ng ating pananampalataya. Ngunit tandaan po natin na ang Diyos ay laging nandyan. Handang buuin at buhayin muli ang ating espiritu, ang ating buhay. Naghihintay na tayo bumalik sa Kanya. Ano man ang ating pinagdaraanan. Alam ko po, marami tayong pinagdaraanan sa buhay natin. Diba? Nakikita natin, masaya lang tayo. Pero behind that, marami tayong pinagdadaanan. Dinadaan lang natin sa ngiti. Ano po? Yan. Sabi po doon, sa Kanyang presensya, laging may pag-asa at bagong simula. Kaya po, encouragement po sa bawat isa, never give up po. Huwag po tayong susuko. Lumapit tayo sa Kanya. At mararanasan po natin ang tunay na pagbabago at kapayapaan. Sabi nga po sa awit 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iba pong version, sabi po doon ay, lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at maglagay ka ng matatag na espiritu sa loob ko. Ito pong talatang ito ay paalala na kahit gaano man po kalayo ang ating nalakbay mula sa Diyos, maaari po tayong bumalik sa Kanya upang hilingin ang paglilinis at pagpapanibago ng ating puso at espiritu. Siya po ay laging handang magbigay ng bagong simula sa bawat isa sa atin. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Ngayon pong umaga, sa patuloy po natin paglapit sa Lord, ask God for help. Tulungan po tayo ng Panginoon na linisin at baguhin po ang ating mga puso. Sige po, I encourage everyone to close our eyes, to talk God in this morning. Sige po, kausapin po natin ng Lord. Mag-ask tayo ng help, Lord. Linisin niyo po yung aking puso. Baguhin niyo po, Lord, ang aking buhay. Sa ating patuloy na pag-awit sa ating Panginoon, tayo po ay magpasalamat na kahit ilang beses man po tayong lumalayo sa ating Panginoon, naghihintay lagi ang Panginoon, nandyan siya eh. Lagi naghihintay sa atin na tayo ay bumalik. Kaya po, patuloy natin kausapin ng Panginoon ngayong umaga. Damihin natin yung presensya niya na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli, para ibigay natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Ngayon po, tinatawagan ko po ang music team para muli tayong pangunahan sa ating pag-awit. Patuloy po nating damhin ang presence ng Lord sa umagang ito. God is forever in our life. Sa pagdaan ng mga araw, laging nariyan ang Panginoon. Kahit lumipas man ang maraming taon, lagi pa rin siyang nariyan para sa atin. Lagi siyang nariyan para tayo ay i-guide. Naroon lagi ang kanyang protection para sa atin. Inililid niya tayo sa tamang landas, kung paano tayo lumakad na kasama siya. Sa oras na ito, anuman yung ating nararamdaman, tayo man ay nalulungkot, tayo man ay masaya, alam lahat ng Lord kung ano ang ating nasa puso at nasa isip. Nandyan lagi ang Lord para sa atin. Wala tayong maitatago sa Lord. Dahil sa pagdaan ng mga araw, lalo niya tayong minamahal at lalo niya tayong inililid sa tamang landas. Kaya sa oras na ito, patuloy nating itaas ang pangalan ng Panginoon. Patuloy natin siyang damhin sa ating mga buhay. Kahit minsan sa ating mga buhay, hindi natin siya maramdaman. Pero laging nariyan ang Panginoon. Since nang makilala natin siya, hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo binitawan.
dahil lagi siyang nariyan para sa atin. Naroon lagi ang kanyang pagmamahal na di nagmamahal. Tunay sa bawat araw, ang Lord ay sadyang pinararanas sa atin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig. Alam na alam niya ang ating nararamdaman at alam na alam niya ang desire ng ating mga puso sa umagang ito. Kaya patuloy nating purihin ang Lord. Patuloy nating siyang itaas at patuloy nating siyang pasalamatan sa ating pag-awit. Awitan natin ang Lord ng Through It All.
Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakailangan sa'yo'y ibibigay. Gayon bawat sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Dahil ang dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Dahil ang dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Tatatawin ngayong manan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsantay, iyong tingin, kalakip ng awitin.
po ay napakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay, Lord, ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, ay yung pong the best namin na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, alam mo po ang laman ng aming mga puso sa oras na ito. We pray, Lord, nawa po, Panginoon, ay patuloy na maging kagaya po ng paghampas ng mga alon sa dagat ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, na walang katapusan, na hindi humuhumpay, Panginoon. Lord, tunay sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong buhay namin, Panginoon, sapagkat we know, Lord, na kailanman po, Panginoon, laging nandyan ang iyong pag-ibig para sa amin. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa bawat araw ng aming buhay, patuloy ka po naming pupurihin, patuloy ka po naming aawitan ng mga papuring awitin para sa iyo, Panginoon. Sapagkat tunay, Lord, yun po ang amin pong, isa sa amin pong kayamanan sa mundong ito, Panginoon, ay ang sambahin ka, Panginoon, at ang magkaroon ng isang Diyos na kagaya mo, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw po ay walang katulad at walang kapantay sa aming mga buhay. Kaya, Lord, sa umagang ito, maraming pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Purihin ka po, Lord, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Tatapos na pala yung ano, no? Yung January. So, 11 months na lang, Pasko na po. Okay, tayo po muna mag-pray. Pray tayo. Lord, salamat po Panginoon sa opportunity na pinagkaloob niyo po sa amin muli upang mag-aral ng iyong banal na salita. Inihiling namin ang iyong gabay at ang tulong ng banal na Espiritu, Panginoon. Buksan niyo ang aming puso't isipan at ito po ay malaya at makapangyarihan na kumilos sa aming buhay upang, Panginoon, kami po ay makasunod ayon po sa inyong nais, Lord. Thank you, Jesus. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po natin patungkol po sa iba, pinag-aaralan po natin yung sa fasting, pag-aayuno. Mamaya po ay ang gawin po natin, wala na munang small group kasi may ipamimigay po tayong parang, ang tawag dito, parang booklet galing sa prayer ministry. Pagdating ni Ate Ishel, so siya po ang magpapaliwanag po nito para malaman po din natin kung ano po yung mga commitments po natin doon sa fasting tsaka doon sa prayer chain. Gusto ko rin malaman kung napunan ba yung 24 hours. Kasi kung gusto niyo pong halimbawa baguhin yung commitment po niyo doon sa prayer chain, siguro na-realize na pwede naman po, ang mahalaga naman po ay makapag-pray po tayo. Yun naman po ang Okay. So, simulan na po natin yung ating pag-aaral. Okay. Thank you. Wait lang po. Yan na. Okay, yan na. Okay, yan, sige. Okay, salamat po, no? Yan, okay. So,
Sige po. Alam niyo po mga kapatid, yung mga blessing ng Panginoon, alam niyo mga siyempre, pagkain, damit, pera, sasakyan, bahay, blessing ito, no? Tapos yung mga activities, spiritual disciplines po na binibigay ng Diyos, lahat po ito ay binigay ng Panginoon para tayo mapagpala at para tayo lumago. Ang problema lang po dito, may tendency po tayo doon sa mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, abusuhin natin, yung may pumasok na abuses, kumbaga. Ngayon, tayo po ay nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, para siyempre makipag-fellowship sa Panginoon, makipag-usap sa Kanya. Minsan na nangyayari, ito po'y nagiging daan para, kumbaga parang ang tao ay siya pa ngayon ang tumaas kaysa sa Panginoon. Maging po yung pag-aayuno, ito po ay pwede pong magamit din po, may form of abuses din sa pagdating po sa pag-aayuno. Now, nung panahon po ni Jesus, di ba natatandaan nyo, di ba may Malakyas, tapos may Mateo. Kung mapapansin nyo sa Bible, gitna po siya may gitna po. Di ba, tingnan nyo po, buksan nyo, di ba may gitna? Ito yung Malakyas, yung huling libro, no? Tapos pagdating dito, Old Testament Tapos pagdating dito, mapapansin po natin, lumang tipan, tapos bagong tipan. Nahati. Yung pagitan po ng lumang tipan at saka bagong tipan, ang tawag po nila dyan ay yung 450 silent tears. 400 mahigit na hindi nagsalita ang Diyos. Hindi na siya nagsalita. Isipin mo, ang tagal. Tapos, doon po pumasok, mapapansin sa Bible kasi mayroong Pariseyo, may Saduseyo, may mga eskriba. Nung panahon sa Old Testament, wala naman yan Actually, doon sa pagitan po ng Old at New Testament, doon sila nagsipasok. Mapapansin nyo, pagdating sa New Testament, wala naman to, propeta lang naman noong unang panahon Mga bulaan lang naman yung kalaban. Pagdating dito, doon sila nagsipasok na po. So dito makita po natin, ang nangyari po sa Israel sa pagitan po ng Old at New Testament, doon po pumasok yung mga tradisyon po nila, mga tradisyon para sa atin, na hindi naman biblical, hindi kalooban ng Diyos, pero pinapapasok nila doon sa templo, sa gawain ng Panginoon. Yeah. So makita po natin, yung mga pinagagawa sa atin ng Diyos sa pagsamba, pagbibigay, yung mga ginagamit na yung nagkaroon po ng mga pang-aabuso kasi mga mali nga po So dito makita po natin, ito yung dapat na matignan natin. Now, may talata po dito, yan. Scam Yan. Buksan po natin ating Bible po sa Matthew chapter 6. Yan. Tingnan po natin, tingnan niyo po tingnan po natin. Ito yung sinasabi ko po na yung mga ibinigay sa atin ng Diyos na spiritual discipline, ay may mga mali na pong ginagawa. Di ba? May Tagalog po naman ako niyan. Ito po yung English, kasi ginagawa ko may English at Tagalog. Yan, ito po yung Tagalog version. Sige, Matthew chapter 6 po. Yan, sige, babasahin po natin So, minsan yung mga gawain ng Panginoon, parang scam na hindi po nagiging tama kasi may mga abuses. Sabi po rito ni Jesus, verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa mga tungkulin sa Diyos. Tinan nyo? Di ba? So, kung dito pa lang, sa introduction pa lang, sa Diyos yan dapat tama. Hindi Minsan nagiging mali po yung paggawa. Okay. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama sa langit. Sabi ron, na nasa langit. Kaya, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa na mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Diba? Sabi po doon, mamaya lilinawin po natin yan. Gawin mong lihim ang pagbibigay ng limos at ang inyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Katuruan tungkol sa panalangin. Sabi po rito, yan yung katuruan to. Kapag
nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Yan na naman. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga. Yung sinagoga parang church po yun, unang parang. At sa mga kanto, upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, saka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Verse 16. Kapag kayo nag-aayuno, yan na nga, di ba? May ayuno. Huwag kayong magmukhang malungkot. Yung talong, hirap na hirap. Ganon daw, no? Sabi doon. Tulad ng mga papagkunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag mag-aayuno ka, maghilamos ka. Ay, di maligo din. Samahan din na ligo. Sabi, maghilamos na, hindi, sabay ligo na din. Sabi doon, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok. Ano ibig sabihin nun? Abay, konting spray net naman, tsaka gel. Siyempre, langis, mabaho yun. So, ibig sabihin, mag-ayos ka. Upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makakaalam nito, siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Nga, ginto. Ingatan niyo po yung pang-unawa dito. Kasi mamaya may sasabihin, tinan mo, hindi dapat ina-announce. Mamaya, kaya pati itong pag-aaral niya, minsan naabuso na rin kasi mali yung pang-unawa. So, lilinawin po natin yan. Dito po, may 3 areas na ibinigay ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, gamitin mo to para lumago ka, mapalapit ka sa Kanya, makatulong ka sa iba. Pero may mga abuses, may mga pang-abuso. Una-una, doon sa Matthew chapter 6, 1-4, yung pagpapakunwari sa pagbibigay. Mamaya, titingnan natin yan. Di ba sabi doon, no? Pangalawa, doon sa Matthew chapter 6, 5-6, ay yung pagkukunwari sa pananalangin. Pananalangin, di ba? Kanina pagbibigay, ngayon pananalangin. Tapos ito ngayon, Matthew 16-18, pagkukunwari naman sa pag-aayuno. Yan. Mapapansin po natin, ito pong tinuturo ni Jesus, ito yung mga fake, kaya nga scam no? Pirated. Pirated. Nung nag-aaral po ako, yung mga libro kasi, pag isinerox mo, ang tanong niya, anong gusto niyo po ba? Book alike? Yung look alike, yung parang book alike daw Parang gusto mo yung kamukhang-kamukha nung original, ganon. So, ganon din minsan ginagawa natin. Mukhang okay naman yung pagbibigay. Mukhang okay naman yung fasting. Mukha lang po, kasi scam talaga. So, parang counterfeit or imitation yung ginagawa. So, we call it fake. Na fasting po, no, counterfeit. Now, tandaan po natin, ang purpose po lahat ng ginagawang ito, pananalangin, pagbibigay pa, para tayo magpakumbaba sa harapan po ng Panginoon. Ang tanong ganito, mali po ba talaga na pag ikaw ay nagbibigay o kaya ikay nagpe-pray at nag-aayuno, dapat hindi talaga malaman ng mga tao? Iyon ang tanong dyan no? Dapat pala huwag mong ipagpag-iingay. Kasi sabi na, ano daw yun, fake daw yun fake yun no? Now, bibigyan natin ng pansin para maintindihan niyo maigi. Sabi po kasi rito, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Kasi, wag daw yung inyong ginagawa do sa yung mga pinagagawa sa inyo ng Diyos, hindi para maging palabas sa iba. Kasi pag ganyan, ay wala ka ng gantimpala galing sa langit. Nilagyan ko pa, verse 5. When you pray, wag ka daw katulad ng mga, yung mga dito ang patindi, hypocrites, no? Mapagkunwari po sa Tagalog. Ang gusto nila, sila ay magpe-pray, pero gusto nila magpasikat. Ganon din daw po doon sa nag-aayuno. Ang kinakalam mo, ang hirap na hirap sila para, alam mo, ang banal mo naman. Grabe ka nag-aayuno. Diba, no? Ganon, no? Ang tanong, paano mo nalaman na yung prayer, na yung giving, at saka fasting ay fake? Sige nga, tingnan nyo. Paano mo malalaman na fake yung ginagawa? Sige, ang tanong, paano mo nalaman na fake? O generous, paano mo nalaman na fake? Yung ginagawa ng giving, yung ginagawa nilang prayer, ginagawa nilang pag-ayuno. Paano nyo nalalaman ng fake? It boils down to your motive. Ang pinag-uusapan dito, ano ba motibo mo? Bakit mo sinir sa kanya? Alam mo, fasting po ako Alam mo, kapatid, pinape-pray kita. Hindi ho masama malaman niyang nag-ayuno ka o nagbigay ka o nag-pray ka. Ang tanong, bakit may kinukwento?
yung motibo sa likod nun, yun yung dapat babantayan. Amin po ba mga kapatid? Hindi dahil nalaman nila. Kaya nga sabi ko, iingatan nyo po. Baka sabihin, tingnan nyo, anyayabang siya. Nagpapaschedule, pa tinatanong, hindi ho ganun. Ang tanong, nung ikinuwento mo ba, ano ba talaga ang motibo mo, ba't mo kinukwento? Yeah. So, ang malaman mo na fake scam yan, ano bang nasa likod na dahilan? Bakit mo sinasabi sa mga tao? Yun yung dahilan. Kasi dito naman, mapapansin nyo, hindi naman sila nagsasalita eh. Tumatayo lang sila sa mga daanan, nagpe-pray sila, wala ba silang salita? Yung pagbibigay, pinapakita nila, hindi mo sila nagsasalita eh. So hindi mo kinakailangan magsalita eh. Ang kinakailangan doon, ano ba yung talaga nasa sa puso mo? So yung fake o genuine, depende kung ano yung motibo mo, bakit ginagawa mo yon. Amen po ba? So yung motive ang issue dito, hindi ko dahil nagsalita ka o ipinakita mo sa iba. Okay. Yung salitang hypocrites, sa classic Greek po yan, hypocrites, ito po yung ginamit po sa classic Greek po yan, ito po yung mga, sa Griego po, yung mga actors tsaka actresses, yung mga artista, ang tawag po nila sa Griego, hypocrites. Bakit? Isipin mo nga naman, iba yung artista, ba'y doktor? Hindi naman talaga doktor yan eh. Siyempre sa palabas. Oh. Ginamit nila po yung para ikaw artista, iba ganun, nag-aarte. Di ba talaga naman sa may mga artista naman talaga no, na ang galing umiyak. Grabe, mapapansin mo, umiyak. Oo. Tayo lang naman, napapaiyak tayo, kailan tayo napapaiyak? O may utang siya, hindi ka binayaran. Napaiyak ka ng ganon. Ay, yung mga artista, kahit walang ganon, kayang-kaya nila yon. Kasi nga magaling sila umarte. So yung salitang hypocrites, ginamit po yan sa mga Griego, doon sa mga artista. O tingnan mo yung katabi mo. Pwede, pangpamas ka. Wow, pangpamas. Gabi, no? Hindi, Grammy music yun, no? Oh, iba, no? Yan. Kasi, ang sabi po rito, tandaan niyo po, sabi po dito, no? Sabi rin, tingnan niyo ha? To be seen by others. Kaya nila sinasabi at ginagawa yon para makita ng iba. May pinuntahan po ako, hindi naman talagang purpose. Siyempre, napadaan. Ngayon, may pagkain, inaalok ako. Sinabi ko po sa kanya, sensya na po, fasting po ako. Yan, tanong, mali po ba yon? Kung halimbawa, nagsasalita siya, tinatanong niya ako, Pastor, kain po kayo, hindi ako naimik. Ano sa palagay mo kaya magiging niya? Inulit niya ulit, ako hindi naimik. Sa palagay niyo, mas tama ba yon? Di ba? Mas tama ba yon? O kaya sinabi ko, busog po ako. Di lalong mas mayabang. Di ba? Busog fasting nga pag nabusog. Sabihin mo yung totoo. Kasi ang purpose naman, yung motibo mo. Kung kinuwento ko yung gusto ko ipagyabang, mali yun. Pero pag kinuwento mo, kasi yun yung totoo, hindi po siya kasalanan. Amin po ba? Kaya kapag hiningi yung commitment nyo, nasa sa atin po yung kung ano yung ating layunin eh. Di ba? Pero kung ina-announce po yun, hindi ho yung problema kasi kung hindi naman para to be seen by others ay para ipagmalaki yung iyong ginagawa. So ang issue dito po mga kapatid ay yung ating motibo. Kasi dito makita natin, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Sa simula pa lang, kitang-kita na agad na motibo nila para magpalabas para maging artista po sila. No? Kaya, hindi po kasalanan kapag sinabi mo, fasting po ako. Alam niyo po, pinagpe-pray ko po kayo. Ito po mga spiritual discipline, giving, worship, devotion, hindi po natin ginagawa to para itaas tayo ng tao. Ang galing mo naman. Hindi po yun ang purpose Kasi hindi naman yung sinabi ng Diyos Ginagawa mo yan kasi gusto mo mapalapit sa Diyos at gusto mo lumago. Yun yung purpose ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, we tend to abuse. May mga abuses na pumapasok po dyan. So, pag binasa niyo po yan, ang pinag-uusapan dito, ano ang iyong motibo? Ba't mo ginagawa yan? Yun po ang iingatan po natin. Kasi doon papasok po yung mga mali. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag ganun ang iyong motibo, ano sabi po niya? Truly I tell you, they have received their rewards in full.
natanggap na nila yung kanilang gantimpala ng buong buo. Buo na full no. Kasi kung ang motive mo talaga yung ipagyabang yung ginagawa mo at yung tao bumilib, ano na? O yun na reward mo. Di yun naman motibo mo. Di yun na reward mo. Ang galing mo naman. Tapos na. Hindi ka nabibigyan ng reward ng Diyos. Yun naman, hindi naman yun ang motibo mo. Hindi naman para sa Diyos, para sa tao. Di bumilib sila sa'yo, yun ang reward mo. Nakita niyo mga kapatid? So, yung pagbilib ng tao, yung paghanga ng tao, dahil yun ang gusto mo, tatanggapin mo yun. Pero wala ka ng reward sa Diyos. Wala na. Kasi sabi mo, hindi naman para sa Panginoon yan, para naman palabas lang yan. Di tatanggapin mo na yun. Kaya nga sabi niya, pag-ingatan yung hindi pakitang tao ang pagtupad niyo sa mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa niyo, wala kayong matatamong gantimpala, bulat sa inyong Ama na nasa langit. Dapat sana, ang Diyos ang mag-reward sa'yo. Pero dahil ibang motibo mo, hindi ka na niya bibigyan. So, bigyan ko ng example. Kapag may nagdo-donate sa school, kilala ba? Halimbawa, pader, kilala? Kilala. Grabe, may arko pa. Di ba? Naka-arko, nakaukit ang pangalan. Di ba? Di ba? Ang tanong, anong motibo, ba't pumayag ka ilagay yung pangalan mo doon? Di ba, mga kapatid? Yun ang tanong doon di ba? Yun ang tanong bakit nag-donate ka? Ba't po nilagay? Ano bang motibo? Ngayon, kung nakikita ng mga tao, ang bait-bait pala ni Sir Fred, isipin mo nag-donate ng isang gate. Ayos na, tapos na, hanggang doon na lang. Naman lang pala di ba? Kaya dito, pwede bang mag-donate ka? May principal po ba dito? Wala pa, no? So, sige, pag-pray natin. Pwede po bang mag-donate, hindi nilalagay yung pangalan? Pwede ba yun? Pwede naman, no? Acting, wala namang problema, no? Kasi sigurado naman, donated naman lahat yun kasi sunod-sunod na di sigurado, alam naman itong parting ito hindi na dinonate, sigurado naman dinonate na po yan. Halimbawa, nagbigay ka. Paano mo ipapakita na nagbibigay ka? Halimbawa, pumunta tayo sa harapan, anong ginagawa ng ibang tao? Naubo! Ganon! Hindi ba naubo? Naubo, inalagay kasi gusto nga ipakita na nagbibigay, kaya Maka, nagbabigay, gano'n, Pag ganyan po ang ginawa nyo, ako na po ang tatayo at aakbayan ko kayo. Bubulungan ko kayo at sasabihin ko, kapatid, dito sa San Juan, libre ang gamot sa TB. Ay, libre. Huwag ka na mag-alala. Solve yung problema mo. Hindi mo kinala umubo. Hindi ba tama naman? At sa Candelaria, libre. Ang lakas sa ubo mo ba? Kasi pag walang pera, TB ang tawag, di ba? Pag may pera ang tawag, primary complex. Pero TB din po yun. Tama yun. Di ba? Di ba? Kaya daw pag ang pogi pinawisan, anong tawag? Ang cute. Wow. Pag hindi pogi ang pinawisan, ano? Dugyo. Di ba? Ang cute na, ay, pogi di ba? Ay, pag hindi cute, wow. Parang, di ba? Parang, Pag may pera, ang tawag ay allergy. Pag walang pera, ang tawag, galista. Hindi, wala, ganun talaga. Kaya, ganun. So, hindi, may discrimination daw. Kasi may pera, no? So, dito makita po natin, kaya nga, alam niyo mga kapatid, pag nagbigay po kayo, wag naman yung, yan. Wag ganun. Kasi giving is a form of worship. Pagsamba yun Kaya pa nag-pray ka, ayusin mo. Nagpa-ayuno ka. Pagsamba po yun. Abay, binibigay mo sa Diyos, tapos, sino tayo para, hindi po Ayusin natin yung pagbibigay. Kasi yan ay pagsamba natin sa Panginoon. Gaya ng pag-awit, yung pagbibigay at pananalangin, pagsamba po yan sa Diyos. Kaya dapat inaayos po natin yan. So, sa ating mga ginagawa po sa Panginoon, huwag na tayo gumawa ng eksena. Yung may palabas pa Hindi na kailangan po yan. Hindi na kailangan yan. Ngayon, ganito po, no?
Totoo ba na talagang hindi pwedeng i-announce yung halimbawa, nagbigay ka? Actually po sa Biblia, may mga tao na binanggit ang Panginoon na sila po'y nagbigay. Diba? Doon pinag-aral natin, Luke chapter 8, 1-3. Mary, Joanna, Susanna are called out for providing the ministry of Jesus. Binanggit yung mga pangalan ng mga babae at sila daw sa kanilang sariling busa, sinusuportahan nila si Jesus. Abay, binanggit. Bernabe. Si Bernabe po ay isa sa mga leader po ng yung iglesia ng unang panahon. Ang ginawa po niya, sabi po dito, he sold his field, yung kanyang bukirin po, binenta niya at ibinigay niya sa church para doon sa mga nangangailangan. Binanggit po yung pangalan po niya. Doon sa pangalawang Korinto 8, yung mga taga-Macedonia na sobrang hirap, sinabi ni Pablo, hirap na hirap sila, pero nung malaman nilang nagigipit at nagkaroon ng tagutom anong lugar yun? Nalimutan ko kasi Macedonia. Sa Jerusalem. Nagkaroon ng tagutom. Alam niyo po, nagkaroon ng tagutom. Alam niyo po, sinabi ng Biblia, sabi ni Pablo, itong mga taong to hirap na hirap. Pero alam niyo, kahit hirap na hirap sila, nagbigay sila sa Panginoon. Binanggit yung mga pangalan. Ang tanong, una, liliwanagin ko, doon sa Book of Luke, hindi naman yung mga babae nagbanggit ng kanilang ginagawa eh. Sino nga pala ang author ng Luke? Ha? Luke. Si Lucas. Ay, yung Book of Acts, kinuwento yung kay Bernabe. Hindi naman si Bernabe nagkwento nun eh. Si Lucas din kasi siyang sumulat. Mapapansin niyo po. Kaya hindi mo sabihin, ba't binanggit, kaya yayabang naman. Hindi po eh. Kasi hindi naman yun ang motibo po nila eh. Diba? So, sa atin po, ang pagbibigay ay paraan po ng pagsamba. Kaya dito, makita po natin, kinakailangan din po na may panahon na yung ating pagbibigay, secret na lang po, wag na nyo ikwento. Pero may panahon po yung ating pagbibigay, pwede mong ipaalam para yung ibang tao mahamon. Kaya na may kinukwento ni Pablo yung mga taga-Macedonia kasi gusto niya yung mga taga-Corinto kasi yung sinulatan niya, 2 Corinthians. Kasi sila, sabi niya, tingnan niyo, sabi niyo kayo mayaman, magaling kayo, marami kayong trabaho. Bakit itong taga-Macedonia, kahihirap, tumulong, kayo pa kaya ang hindi ka makatulong? Tinukwento ni Pablo yung kanilang pagbibigay, hindi para sila ipagyabang, kundi para hamunin yung ibang tao. Yun po yung purpose kaya binabanggit natin. Sige. Di ba pinag-aralan natin nakaraan yung si Ana? Ilang taon siya? Nagpa-fasting ilang taon siya? 84 years old. Ibig sabihin, ito nga, ang tanda-tanda, nagpa-fasting. Ako pa, pag hindi ko... Ibig sabihin, ibinanggit yung pangalan, hindi para ipagyabang, kundi para hamunin tayo, pwede pala eh. Nagagawa nga ng iba, hindi ko pa kaya magawa. So, ibig sabihin po mga kapatid, ito pong ginagawa po natin, babalik po doon sa ating layunin, bakit natin ginagawa po ito. Okay po ba yun? So, ito pa rin po ang problema ng Israel, kahit po ng Old Testament, yung fasting talagang inaabuso po nila yun, Tingnan po natin, Isaiah 58, bubuksan po niyo sa Bible, verse 1. Ito po, matindi po itong talatang ito. Grabe. Pero may Tagalog naman po ako niyan. Isaiah 58. Tingnan niyo po, Lalagpasan na po natin English, yung medyo mahaba, ito yung Tagalog. Ito mo, matindi, yung sama ng loob ng Diyos sa kanila. Sinabi ni Yahweh, sabi niya kay Isaiah, si Isaiah, sumigaw ka ng malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Grabe. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ihayag. Sinasanggunin nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntunin ibinigay sa kanila ng Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nilang maging malapit sa Diyos. Sabi doon, tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Diba? Hindi raw napapansin ng Diyos yung ginagawa ng pag-aayuno. Bakit walang halaga sa iyo kung kami man ay magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin niyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Isipin mo yon, sabi po niya. Ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa karahasan.
Sabi dito, hindi, karahasan. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Isipin mo, nag-aayuno, nag-aaway-away pa. Isipin mo yon. Hindi tunay ang pag-aayon yung ginawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko pakikinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Wow! Ganyan ba ang pag-aayon ng aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na kayo yumuko kayong tulad ng damong hinipan ng hangin o mahiga sa sako at abo? Pag-aayon na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayon ang gusto kong gawin ninyo. Sabi niya, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng mga alipin. Palayain ang mga inapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Sabi niya, ang nagugutom ay inyong pakainin. Ang walang tirahan ay yung patuluyin, ang mga walang maisuot ay bigyan ng mga damit, at sa mga nangangailangan mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkakagayon, sisikat ang liwanag sa inyo, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagat, manunumbalik sa inyong kalusugan. Mahahayag na sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, di rin giniyawi ang inyong dalangin kapag kayo humingi ng tulong. Sasabihin niya, narito ako kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pangbibintang at pagsisinungaling. Sabi po niya rito, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong papakainin at tutulungan na mahirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at bibigay ang pangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang iyong mga buto at magiging tulad ng isang hardin na binubuksan na masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, ang mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamahinga, huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na to, mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa ng mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Ibig sabihin, yung fasting ng Israel, imbis na maging maayos, kagulo-kagulo pa sila. Tapos, ganun din. Pagkatapos habang sila papasting, inaapi din nila yung mga kanilang kapwa. Sabi ng Panginoon, hindi yan yung pag-aayon na gusto ko. Sabi ng Panginoon, hindi ko nga sinabi mag-ayuno kayo eh. Pag ganyan ang ginawa nyo, hindi ko kayo pakikinggan kahit mag-ayuno pa kayo. Kita nyo po? Noon pa po talaga, matandang tipan pa, yun nga, yung mga pang-aabuso talaga sa gawain ng Diyos ay ginagawa na po nila. Kasi nga ang commitment po nila ay yung paimbabaw lang po talaga. Yeah, paimbabaw lang po talaga. So, ang sabi ng Panginoon, hindi ang pag-aayon, dapat ito'y maging resulta sa pagpapakumbaba. Kaya pag-pray natin, Lord, sa pag-aayon ng ito, baguhin niyo yung puso ko. Baguhin niyo yung pananaw ko. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Sila kasi ang nangyari, lahat ay pakitang tao lang po. Nagpapalabas lang sila para masabing sila'y nag-ayuno, pero ang totoo, yung kanilang motibo naman po ay mali. So dito, mga kapatid, sa ating pong pag-aayuno, hindi lang tayo nagpapagutom dito o nagpapaseksi. Ang nais natin, ang Panginoon, alam niyo po, inuulit ko nga natutuwa po ko doon sa sinabi ni Ate Mavic ng Friday po na prayer meeting. Sabi po niya, sa ating pag-aayuno, paano ba yung sinabi? Hintayin din po natin, pakinggan natin yung revelation ng Panginoon, yung pagsasalita ng Diyos sa atin. Mahalaga po yun Yun yung mahalaga, anak, ito yung gusto kong mangyari. Ayan. Ito yung gusto kong mangyari. So, ito po yung panahon na pakinggan din natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon dito sa Israel, kasi isang araw sila mag-aayuno. Pagpalagay mo na linggo. Pero Monday hanggang Saturday, inaapid din naman nila yung kanilang kapitbahay. Ipinakukulong nila yung mga walang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, yung totoong pag-aayuno, abay, dapat yung Monday hanggang Saturday, may conviction ka, hindi, tigilan natin to, mali. Hindi, isang araw lang, tapos the rest, yun na ulit. Sabi ng Panginoon, mag-pray kayo, hindi ko kayo pakikinggan. So, dito mga kapatid, pinakita ng Diyos, sabi niya, alam mo, pag ikaw ay nagkaroon ng genuine, yung totoong pag-aayuno, grabe sabi po niya, i-restore ko kayo, palalakasin ko kayo, tutulungan ko kayo, pakikinggan ko ang iyong mga dalangin. Wow! Mga kapatid, ito po yung yung mga nagugutom, pakainin.
Yung mga walang tirahan, magkaroon ng tirahan po sila. Yung mga nakakulong na walang kasalanan, palayain. Yung mga alipin na dahil pinagsamantalahan nila, dapat tigil na sabi ng Panginoon yan eh. Yun yung gusto ko pong mangyari. Yan po, no? Oh. Sabi po ni Propeta Joel, sabi po niya, no? Oh. Sabi po ni Propeta Joel, Joel chapter 2, 12 to 13, sabi niya, gayon man, sabi ni Yahweh, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Sipin niyo po yun. No? So pag nagpa-ayuno tayo, talaga magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Bumalik tayo sa Diyos, yung ating mga naging pagkukulang. Lord, hinihingi ko po ng tawad, pasensya na po. Ngayon, kung nag-struggle tayo, Panginoon, kayo po yung baguhin niya aking puso talaga. Hindi ko kaya magpatawad, ay, hindi ko mapalampas yung mga taong ito, Panginoon. Yun. Hingin natin yung biyaya ng Panginoon. Ang maganda po dito ay nakita natin, sinasabi ng Diyos, anak, ito yung gusto kong mangyari habang nag-aayuno ka. So pakinggan natin yung mga kapahayagan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Ito yung totoong fasting na sinasabi ng Panginoon. Magsisi at manumbalik sa Kanya. No? Magbalik loob tayo kay Yahweh, sabi po dito, no? Siya'y mahabagi naman ng Diyos eh. Di ba pinag-aralan natin nakaraan yung kay Ahab? Sobrang sama po niya. Abay, no, nag-ayuno siya. Sabi ng Panginoon kay Elias, di mo ba napansin kung paano nagpakumbaba si Ahab? Ay, sobrang na. Sabi niya, ay, ganito. Sabi niya, hindi ko siya parurusahan. Napakasama na nun. Sobrang sama po niya, tas ang asawa niya si Jezebel, sobrang sama din. Pero alam mo, nung nagpakumbaba yung masamang tao, ano sabi doon? Grabe. Kaya ang Diyos po, talagang ibang level po yung compassion ng Diyos eh. Yung habag po niya ibang level eh. Pag sa atin pa, ay hindi na, grabe ka, dapat di ba? Hindi. Napansin ng Diyos, napakasamang taong yon, nagsisi. Ay, hindi na natin parusahan, naawa ako sa kanya. Grabe. Ikaw tayo, baka di tayo hindi natin mapapalampas yon. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aayuno, yung kapahayagan ng Diyos, manumbalik tayo sa Kanya, ipagsisihan. Yung talaga, Panginoon, tulungan niyo. Ako po yung maraming pagkukulang sa inyo. Maganda po simula ng taon sa ganito pong gawain. Diba? Tayo po yung nagluluksa, umiiyak po tayo dahil sa mga naging pagkukulang natin sa Panginoon. Ito po yung totoong pag-aayuno. Manunumbalik ka sa Diyos, ibababa mo yung sarili at hingin mo yung habag ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Di ba? So, ito po ang sinasabi ng Biblia sa Psalm 35:13. Ang sabi ni Haring David, I humble myself with fasting. Sabi niya, ako'y nagpakumbaba sa pamagitan ng pag-aayuno. Grabe, no? Yun yung gusto ng Diyos, nagpapakababa tayo. Na ihayag ng banal na Espiritu yung totoong spiritual na kalagayan po natin at magkaroon po ng pagkabasag, pagkadurog ng ating puso dahil sa ating mga pagkukulang at lumapit po tayo sa Panginoon, humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Ito po yung fasting, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yan, sabi niya, kahit kadiliman, paliliwanagin ko, parang tanghaling tapat. Isipin mo yung grabe yung pangako ng Diyos. Ito po, mga kapatid, yung pag-aayuno na ating sisimulan. Hindi masama po na malaman nila yung commitment mo, basta ang yung layunin ay para encourage din sila at the same time, para mabigyan ng papuri ang Diyos, hindi po tayo. Tayo po mag-pray tayo. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, sa pagsisimula po, Panginoon namin ng pag-aayuno, hindi po madali po ito kasi siyempre nasanay po kami kumain. Yun ang kumbaga yun yung aming talagang buhay. Kaya Lord, kung kami po may mga agam-agam, parang struggle Lord, ayaw namin mag-commit kasi baka mahirapan kami. Ang prayer ko po, Panginoon, ito po ay maging paraan, Panginoon Diyos, para kami din po ay matutong umasa at magpakumbaba sa inyo, Panginoon. Bagamat ito naman po ay hindi naman persahan, ito may voluntaryo, Panginoon, pinapipray ko po, Lord, yung mga nag-commit na, lalo na po yung mga first time na gagawin ito. Kahit nga po yung ilang beses na talagang meron pa din pong pangamba sa puso,
hinihiling ko po, Panginoon, ang talagang super abounding grace. Talagang sobra-sobrang biyaya para yung aming mga kahinaan, yung aming mga alalahanin, baka sumakit ng tiyan o dahil matrabaho, hindi magagawa. Ang prayer ko po, Panginoon, talagang makita namin yung kapangyarihan nyo. Gagawin namin to, Panginoon, para hindi pakita sa tao eh. Gagawin namin to, Lord, para ibaba ang aming sarili at pakinggan, Panginoon, yung mga kapahayagan nyo, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Kaya Lord, ito po isang linggo, bagamat iba naman, hindi naman pag ganun kanahaba. Ang prayer ko po, Panginoon, ganun pa din. Ano mang gawa ng kaaway, huwag niyong hayaan na makakilo sa buhay po namin, Panginoon. Palakasin niyo kami, hindi lang doon sa physical, maging yung aming pananalig sa inyo. Sa panahon, Lord, na talaga nanghihina kami physically kasi nga hindi nga kumain. Ang prayer ko po, Panginoon, kayo po ang maging kalakasan po namin, Lord Jesus. At maging doon sa commitment din po namin doon sa 24-hour prayer chain, dalangin po namin yung wisdom, kung ano ba talaga yung pwede namin i-commit na oras, Lord God. Salamat, napakabuti niyo po, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, kami po'y bukas, Panginoon, sa kapahayagan at sa mga sasabihin niyo po sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless po. Okay. Yan naman ay dadako sa pagbibigay. Makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians 9:7. Yan. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Yan. Magbigay tayo ng may galak at kung ano ang nasa ating puso dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa pinagkaloob niyong lakas sa amin, Panginoon. Lord, ngayon kami magbibigay sa iyo. Ito, Panginoon, ay pagpalain niyo. May mga trabaho, nag-aaral, Panginoon. Bigyan niyo sila ng masayang puso na magbibigay sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Diyos at Hari, tagapagligtas, lahat ng saninlahi, sabay na ibibig. Dakila ka, Panginoon, dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras
Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po muli ay nasa inyong harapan. Iba naman po ang akin. Ako naman po ay nasa inyong harapan kasi po ako po yung tagahamon, tagakatok ng inyong mga puso para po magbigay ng papuri, ng pasasalamat sa pamamagitan po ng pag-awit, ng pagsayaw o kung ano man pong talento na mayroon po kayo na ibinigay po ito sa atin ng ating Panginoon. Kaya nais po ng Diyos, ito po ay ating gamitin. Kaya ako po ay aawit sa Panginoon bilang pasasalamat ko po sa ating Panginoon. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Natili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Walang sawang pasasalamat ang nais kong ialay sa ating Panginoong Jesus. Dahil tunay na napakadakila ng kanyang pag-ibig sa aming buhay. Mula sa simula hanggang ngayon ay nariyan palagi ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa isang taon na idinagdag niya sa aming buhay mag-asawa po.
At sabi nga po sa awit 136:26, O magpasalamat kayo sa Diyos ng langit sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Kaya po patuloy ko pong aawitin ng may pasasalamat ang Panginoon. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila 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 pag-ibig mo, dakila sa Diyos ko po ibinibigay ang papuri at pasasalamat. Booklet po na i-discuss ni Ate Ishel po. Tayo po'y mag-pray. Tunay, Panginoon, na dakila kayo, Panginoon, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, ang iyong katapatan, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig niyo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw. Hindi masukat ang taas, ang lalim, at ang lawak nito, Panginoon. Na gaya naming mga makasalanan ay inibig niyo ng lubusan, Panginoon Diyos Ogan. Sa umagang ito, igawad po ninyo ang pagpapala, ang pag-iingat at ang kapayapaan sa bawat isa, Panginoon, maging sa gawa ng aming mga kamay, Panginoon Diyos o God. Lord, maging sa sisimulan po namin ay yung pag-aayuno sa linggong ito, hinihiling ko po, Panginoon, ang biyaya, kalakasan, Lord, yung kaaliwan din po, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, talagang kami po, Panginoon, ay makinig, Panginoon, sa mga kapahayagan ninyo, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapahan natin, Panginoon. Upo tayo para po sa ilang pagbabalita po. Ayan na po. Ayan na pala. Po church. So ngayon po ay ito po ay pagbabalita, report, update po para sa ating nalalapit na schedule po ng prayer and fasting po. So i-narrow down, i-brief orientation ko lang po kayo para wala pa po. Mamaya po yung distribution, Pastor, kasi ongoing pa po yung printing namin. Yes po. Okay, so again, good morning po church. So ito po muli ay report po. And about po sa mga commonly asked questions, ano po yung inaasahan natin during prayer and fasting, update po doon sa activity status, and a welcome introduction po para sa ating activity po tomorrow. So, initially, ito pong ating prayer and fasting, ito po ay church-wide initiative po ng ating simbahan. So, inaasahan po na ang bawat isa po ay magpa-participate po. And nakakatuwa po ang Panginoon. So, out of, doon sa total population po natin dito sa church, so, meron po tayong 47
all in all po na participants po dito sa ating gaganapin na 1 week prayer and fasting. So, salamat po sa ating Panginoon, sa ating cooperation para po dito sa ating activity na ito. And ito po ay in total ay 65.27% po as a whole po sa ating population. Okay, so una po, para lang din po doon sa report kung bakit po natin siya ikakandak. So una, katulad po ng mga nabanggit po ni Pastor kanina. So ito po ay a good season to start this year with prayer and fasting activity, to experience po yung renewal po at deeper connection with God, and to hear from Him yung plans, revelation, and will niya po para sa ating church po. And another po, meron po tayong pinaplan po na mas malaking activity for revival po para sa ating church. So isa po siya sa reason din kung bakit din po tayo mag-conduct po ng prayer and fasting. And another po ay ito po ay isa sa mga, actually ni-report po ng prayer ministry ito sa ministry update, pero gusto ko lang din po kayong bigyan ng short idea po kung ano na po yung health status po, our prayer life health status po ng ating church. So, para lang din po maintindihan natin, ito po yung naging evaluation natin sa nakaraang taon po. So, sa 2024, at sa 72 members po, ito po yung naging prayer meeting engagement overview natin. Napakababa po ng ating engagement po pagdating po sa ating prayer activities po, no? So para lang din maintindihan po natin, short lang naman po ito para dito sa evaluation. So 55.6% po yung members po na uma-attend sa ating prayer meeting, and then 44.4% po yung hindi po talaga nakaka-attend sa ating prayer meeting. Ano po? Yung sa 55% po, composed na po ito ng active and inconsistent. At ito po yung mga lugar kung saan po nakalocate ang ating members. Hindi ko na po masyadong i-elaborate ito, pero gusto ko lang din pong i-share yung burden po ng church pagdating po sa ating, yung health status po ng ating prayer dito po sa ating church. Kaya naman, as we go on this coming year po, this year po, gusto po natin na talagang hindi lang mag-improve, kundi talagang yung church natin po ay mas maging engaged po pagdating po sa mga basics po ng Christian life po. So, magiging follower po ng ating Panginoon. So, isa po siya sa tina-target po nating ipag-pray po all throughout po this year po. Ano po? And then, what to expect naman po? Sige po, ano naman po yung inaasahan natin sa loob po ng ating 7-day. So, 7-day activity po ito. Ito po ay mahaba. Unang beses yata po natin itatry po ito na magsa-7-day po tayo ng prayer and fasting. And meron po tayong mga ginawa, may mga activities po tayo na naka-line up po sa loob po ng isang linggong ito. So naka-include din po siya dito sa ating booklet. So ito pong booklet natin, i-distribute po namin siya mamaya. At ang mga nilalaman po nito, yung activities, and then yung guide po natin from day 1 to day 7. So ito po ay magiging guide natin. Guide po siya, pero not necessarily lahat po ng ating ipagpe-pray ay yung nakalagay lang po dito. Let's try to be very conversational with our Lord po throughout this 7-day po. So para naman po sa ilan pa pong activities, katulad nga po na nabanggit ko kanina, ay meron po tayong 4 po na nakalatag po na prayer gatherings, and as early as today po, aalamin na po namin mamaya yung ating pong commitments, kasi meron po tayong gathering na ikakandak po or a-attend po ang church natin sa activity po na gagawin or prayer meeting po sa TMI Malabanban and sa TMI Santa Catalina po. So i-ask na lang po ng mga leaders po yung ating pong attendance para po dun sa ating prayer meeting, kasi po nagsabi din po ang dalawang church na willing po silang mag-participate dito po sa gagawing prayer and fasting activity po ng TMI Tepas po.
And update naman po para sa ating prayer chain. So ito po ay unang beses din po nating itatry gawin. So ito po yung ating 7 days and 24-hour prayer cycle po kung saan ang bawat isa po ay nabigyan ng pagkakataon na makibahagi sa ganitong gawain, panalangin, ng may bawat isang oras po sa bawat isa. At nakakatuwa po ang Panginoon ay halos nakompleto po natin ito. Ano po? Meron na lang pong isang schedule po na hindi pa natin napupunuan. So ito naman po ay sinend po sa mga leaders. Yung oras niya po ay 9 a.m. po to 10 a.m. So kung meron po sa atin na gustong mag-consider po, magpalipat po sa time schedule na ito, nang sa ganun po mapunaan po natin yung bakante. So mag-approach lang po kayo sa amin, magsabi po kayo kung willing po tayong maglipat po ng ating schedule po. So ang nakakatuwa po dito, at hindi ko inaasahan, ay sa prayer and fasting activity na to, meron din pong nakijoin na kids. So, ayan, kids po as in, ilang taon ba yon? Yung sinend po ni Pastor Joe. So, meron pong kids talaga, magpa-participate siya at ang nilaan niya po ay 10 minutes. Dalawa silang, yan. Pero nakakatawa, di ba? Kumbaga kahit sila sa murang edad nila, kasama natin sila sa gawain ito. So, dalawang bata. So yan, si Chichi yung isa, Chichi Jared. So tig 10 minutes sila at maglalaan sila ng time para manalangin sa ating Panginoon. Hindi ba magandang start siya para sa ganong edad pa lang natatry and na-expose na siya sa mga ganitong gawain. So grabe po, no? Grabe po ang pagpapala ng Panginoon and conviction sa mga batang ito. So while we have po the motive po na maki-join po sa ganitong prayer, pero let's still be cautious pa rin po. Consider pa rin po natin yung mga precautions, especially po dun sa mga, kung meron po ditong pregnant or meron po mga lactating mother, so might as well po ay dun na lang po tayo dun sa part ng prayer. Ano po? Kaya po nagbaba po kami na ang schedule po or yung time allotment na pwede po nating piliin, ay meron po dong 6 hours, meron pong 12 hours, and then pwede rin po dun sa whole day. So yung again, yung type of fast po na gagawin natin, meron po tayong normal fast, yung po ay 24 hours po na liquid only, so pwede po siyang juice or water po, broth, yung ano po siya, mga sabaw po, pwede po yun. Yung po yung sa normal fast. Meron din naman po tayong partial fast. So ito po ay para dun sa mga nais mag-participate pero on a given period lang po. Ano po? So nandun naman po siya sa Google Form. And again, yung Google Form po ay open pa rin, nanatiling open pa rin para sa mga nais pa rin pong mag-join. So pwede pa rin po natin siyang sagutan until today po. Ano po? Okay? So as introduction po, kasi tomorrow, wala po tayong gathering talaga. So consider this as a short introduction po for our activity tomorrow kasi maghihiwa-hiwalay na po tayo after this. So, yung prayer and fasting, again, as mentioned naman po, ito po ay powerful tools for spiritual growth and renewal. Ito ay nakakatulong sa atin to refocus on God, to deepen our faith, and open our hearts to His plan. So as we set aside time for prayer and deny ourselves through fasting, we create space for God to work in and through us. So ito pong journey na ito ay opportunity for us to experience His presence, seek His guidance, and intercede for others. Hindi lang po para sa atin. Ano po? So let's be encouraged knowing that our dedication po can lead to personal transformation and blessings to our family, our church, and our community, especially our nation po. So let's take this to heart, and may we become more intimate and fervent and deep with our connection to God. So through fasting, we experience His strength and in our weakness, and grow in intimacy with Him. So let this be a season of transformation and divine encounter with our Lord Jesus. So sa Diyos po ang papuri. Salamat po. Prayer and fasting tayo. Mamaya may kainan po tayo. Bilang preparasyon. Nakita ko may salad eh. Sige, ngayon po ay gusto lang po namin i-share po sa inyo yung Hebrews 4:12. Tatawagan ko po yung mga ka-third generation ko.
Tara. Okay na, tapos na shooting dyan. Dito na. Dali. Sa Hebrews 4:12 po, yung sinabi po doon na ang salita ng Diyos ay buhay, matalas, at effective daw po. So, sabi po dito, Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga isip at binabalak ng puso. Nung nakaraan po, nagkaroon po ng, di ba, checklist po, yung mga babantayan namin sa aming po mga espiritual na buhay, at nagkaroon po halos lahat ng struggle patungkol po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya ito po yung finokus namin ngayon. Nag-meditate lang po kami ng Word of God at ito po yung mga natutunan ng bawat isa. So, ang papakita po namin sa inyo ngayon tatlong senaryo. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas. Hulaan nyo na lang kung alin dito yon. Sige, unahin natin. Sinong buhay? Buhay. Kayo buhay, tapos mabisa. Panghuli yung matalas. Huli kayo. Okay, sige. Lights, camera, take 52. Ready na? Back up natin. Sige. Action. Pwede rin na rin buhayin. Maaari ba kitang tanungin? Oo. Anong salita ng Diyos? Anong salita ng Diyos ang nagsasabi na buhay anong Bible verse ang nagsasabi na buhay ang salita ng Diyos? Hebrews 4:12. Naniniwala ka bang buhay ang salita ng Diyos ating puso? Oo. Ayon po sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, ang matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Nasaan doon yung buhay? Okay, sige. So, buhay. Ibig sabihin, habang nag-uusap sila, nararamdaman nila na talagang totoong kausap nila ang Diyos. So, sige. Ito naman, ang salita ng Diyos ay mabisa. Ibig sabihin, pag nagbasa ang tao ng salita ng Diyos, makikita natin effective talaga. Ibig sabihin, effective, yung talagang may epekto. Sige. Anak ko! Ang anak ko! Tulong! Ang anak ko! 1 month later. Ba't ako? Hindi ako. Ba't ako? Sabihin ka sa dinadaanan mo, bahala-hala ka eh. Wala ka na doon. Pagkapunta niya sa simbahan, Pastor, Pastor, may nakita po akong babae doon. Mukha siyang lasing. May problema po yata siya. Tara, puntaan natin.
Pwede po ba namin makuha ang konting oras nyo? Sige, pero bilisan nyo. Babasahan lang po namin kayo ng isang verse. Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa sa anumang tabak na na magkabilay may talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan at buto. At makakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. Thank you po. Okay. Sa lahat ng maglalasing, ewan ko, mantika kasi iniinom nito eh. Tatay ka niyan. Hello. Ang salita ng Diyos ay matalas. Yun ang mapapakita nila. Parang ang mantika ay mabisa. Hindi ba? Okay, so yung kanila pong pinakita, ang salita ng Diyos ay mabisa. Ito naman matalas. Tara, Miggy, invite natin si Glessy sa darating na Sunday worship. Hi, Glessy. Pwede ka naman ma-invite sa Sunday worship? Iiling ka lang. Iiling ka lang. Iiling ka lang. Iiling ka lang. Tapos tatalikod ka. Wait, may share kami sa'yo. Yung Hebreo 4:12. Sign mo. Ang salita ng Diyos ay buhay at may bisa, mas matalas kaysa sa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, naintindihan mo ba? So, payag ka na sasama ka sa amin sa Sunday worship? Tara. Yay! Tapos na. Tala. Paglaang yay wala sa Sunday ha. Okay, bale na nalugi po yung una namin producer. Magpapalit po kami ng artista. Pwede po kayo mag-apply. So yun lang po, to God be the glory po. Hello. Hello. Hello, hello. Hello. Yan, so good morning po muli sa ating lahat. At para naman po sa ating mga birthday celebrants. Yan, kailan ba nun? Noong January 25, nag-birthday po si Ninang Janice. Yan. Happy birthday po. At nag-birthday ulit. Dalawa pala po ang birthday nyo. Hindi. Nag-anniversary po si Nang Janice po at si Ninang Jomar po. Noong 26 po. Yan. So, happy anniversary po and happy birthday po. At magbe-birthday po sa 27, bukas si Ninong Jomar at si Ate Marie Remo. At si Shiloh po 27 din po. Yan, at magbe-birthday po si Shiloh sa 27, pero ngayon po yung celebration po. Yan, so happy birthday po. And yan, ang bilis ng transition, no? Yan, so yun nga po yung nabanggit kanina sa ating prayer and fasting. Sa January 27 na po start po bukas.
until February 2, 2025 po. And yan po yung schedule po natin ng prayer meeting. Nabanggit din po kanina ni Ate Ishel, yung ating mga gathering prayer meeting sa Tuesday po. Dito po yan sa TMI Tipas. Pagdating po ng Wednesday, sa TMI Malabanban. At pag Thursday po ay sa Santa Catalina naman po. Yan po. At patuloy pa rin po ang ating prayer meeting. Every Tuesday po yon at nag-i-start po siya ng 5:30 p.m. po. Dito po yan sa ating church. At patuloy pa rin po ang ating online prayer fellowship. Friday po yan, 7 p.m. sa atin pong messenger group. At yan, patuloy pa rin po ang ating youth worship service, ang ating pong Ignite. Every Saturday po, ayun po ay 1 p.m. na. Yan, so 1 p.m. na po yun at patuloy po namin ini-encourage ang bawat isa, especially yung ating mga youth, mga kabataan na 1 p.m. po Saturday, punta po tayo dito. Yan. At patuloy pa rin po ang ating campus ministry dito po sa ating Tipas. Every Tuesday, Wednesday, and Thursday po yon 12 to 12:30 p.m. po. Yan. Kung sino po yung mga available po sa araw po nito at sa oras pong ito ay pumunta po tayo. Makipag-coordinate lang po kayo sa amin kung kayo po ay willing at available po. Yan. So, salamat po sa Lord sa kanyang kabutihan at salamat po na naglaan po tayo muli ng effort ng ating time na tayo ay pumunta dito, tayo ay mag-worship, magpasalamat sa ating Panginoon. Meron po ba tayong other announcement po? And yun lang po, salamat po sa Panginoon at to God be the highest glory po. Para po sa ating magsiserve ay ang ating pong mga katatayan. Yan, so pwede na po tayong pumunta sa ating mga small groups. Thank you po.